Sa mga balitang pambansa, nagrereklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos nga pong bumoto online para sa 2025 midterm elections. Ayon sa isang Pinoy sa Singapore, hindi tugma ang pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Naku po, eto na. Ang nakita niya rito, pangalan ng mga kandidatong hindi daw niya ibinoto. Ang paliwanag naman ng COMELEC, random talaga ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tamang nabilang ng mga boto sa halos 80 post ng COMELEC sa ibang bansa. Pero pagkatapos pa po yan ng eleksyon sa May 12. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling verifikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga QR code. Ayon sa COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't hindi nga ito ang unang beses na isasagawa ang online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na bumoto ang ating mga kababayan. Nakatakda namang aksyonan ng COMELEC ngayong araw ang pambabastos ng ilang kandidato sa kanilang pangangampanya. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, masusing pinag-aralan ng kanilang task force ang mga reklamo at paliwanag ng mga kandidato para matukoy kung dapat nga ba silang i-disqualify o kasuhan dahil sa posibleng paglabag sa COMELEC rules. Bukod sa mga bastos na kandidato, mag-i-issue na rin ng show cause order ang COMELEC sa mga madadawit sa vote buying. Bibigyan din sila ng 3 araw para magpaliwanag. Ayon kay Chairman Garcia, malaking bagay ang kapangyarihan ng text at social media dahil madali sa kanilang naire-report ang pamimili at pagbebenta ng boto ngayong halalan. Nag-aaksyon ng COMELEC, hindi po yung kinakailangan may formal na complaint bago pa mag-aksyon ng COMELEC. Kinakailangan, iparamdam pakita natin sa sambayanan na kahit via video lang o picture lang na nakita sa social media, ay pwede na po maging basihan ng aming investigasyon at pag-i-issue ng show cause orders. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Naniniwala naman po ang isang eksperto na mas kakaunti na lamang ang matitinong kandidato na tumatakbo po sa pagkasenador. Abay, kahit hindi yata eksperto, ito rin yata ang tingin ngayon. Ayon nga po sa political analyst si Professor Edmund Tayao, nakalulungkot daw makita na karamihan sa kandidato ngayon ang hindi talaga marunong. Ang iba naman mas inuuna raw ang pansariling interes. Malayo na raw ang pinagbago ng itsura ng Senado ngayon kung ihahambing sa Senado na puro batikang senador ang naihahalal noon. Aminado si Tayaw na kahit anong paalala ang ibigay sa mga botante na bumoto ng tama, marami pa rin daw ang tila hindi ito ginagawa. True. Ang payo pa ni Professor Tayaw sa publiko, maging mas matalino sa pagboto. Mainam daw na kilalanin ng mas mabuti ang mga kandidato para hindi masayang ang inyong mga boto. Mag-research po tayo. Wag lang puro Facebook, wag lang puro TikTok, wag lang puro YouTube. Gamitin po natin yung Google, no? I-search po ninyo yung pangalan at hanapin ninyo yung background. Yan nga po ang tinig ng political analyst si Professor Edmund Tayao. Balikban sana ang grupo ang pinadala ng Pilipinas para tumulong sa search and rescue operations sa Myanmar. Lumapag sa Villamor Air Base nitong linggo ng gabi ang C-130 plane na sakay ang 89 na Pinoy. Kabilang rito ang mga tauhan mula sa Office of Civil Defense, Philippine Air Force, Army, DOH, MMDA, BFP at DENR. Sinalubong sila ng mga opisyal ng gobyerno at kinilala bilang bayani para sa ginampan ng papel sa pagtulong sa mga nasalanta sa magnitude 7.7 na lindol. Bukod sa search and rescue, inalalayan din nila at binigyan ng therapy ang mga nakaranas ng trauma dahil sa lindol. Sa pinakahuling tala, mahigit 3,600 na ang namatay sa lindol sa Myanmar. Mahigit 5,000 ang sugatan habang may mahigit 100 pang nawawala. Formal namang inilagay ng Google Maps sa kanilang record ang pangalang West Philippine Sea. Sa latest update po ng Google Maps itong Lunes, makikita na sa mapa ang West Philippine Sea sa kanlurang bahagi po ng Pilipinas. Taong 2012 nang ipag-utos si dating Pangulong Noynoy Aquino na West Philippine Sea ang itawag sa bahagi ng South China Sea, kung saan nakapaloob ang Luzon Sea pati ng mga karagatan sa palibot po ng Pilipinas, kasamang bahagi kung nasaan ang Kalayaan Island Group at Scarborough Shoal. Mas tumibay pa ito ng katigan ng Permanent Court of Arbitration ng kaso ng Pilipinas, kung saan pinawalang bisa nito ang 9-line claim ng China sa buong South China Sea.